Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas lalong yumabang nga po ngayon, si Jayson Tatum. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang done deal na ginawa ngayong araw ng Los Angeles Lakers. Maliban nga po mga katrops sa hindi pagbibigay kay Jayson Tatum ng Finals MVP trophy, ay ilang beses na rin naman nga po siyang binangko ni Coach Steve Kerr sa nakalipas na 2024 Paris Olympics. Kaya literal nga po na pinahumble si Jayson Tatum ng mga nangyari sa kanya ng mga nagdaang buwan. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi pa rin nga po naapektuhan ang kanyang tiwala sa kanyang sarili. Nananatili pa rin nga pong 100% ang kanyang confidence kahit man ilang beses nga po siyang pinagtawanan ng mga fans at ilang mga analyst ngayong offseason. Sa katunayan, kakasabi pala nga po nito sa harap ng telebisyon na siya naman nga na po ang magiging MVP sa susunod na season. Yes, matapang na nga po nitong pinanindigan na kayang-kaya na nga po niyang makipagsabayan at talunin ang ibang mga best players sa NBA, kagaya na lamang ni Luka Doncic ng Dallas Mavericks, Nikola Jokic ng Denver Nuggets, at maging si Shai Gilgeous-Alexander ng OKC Thunder. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa done deal na ginawa ngayong araw ng Los Angeles Lakers. Matapos lamang nga po mga katrops ng isang araw mula nang sabihin ni Shams Charania ng The Athletic na mukhang nahanap na nga po ng Lakers ang kanilang magiging bagong sentro sa katauhan ng 7-footer free agent na si Christian Coloco, na balak nang bumalik at maglarong muli sa loob ng NBA, ay tuluyan na nga po itong pumirma ng contract deal sa Los Angeles Lakers. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, si Christian Coloco nga po ay huling naglaro sa Toronto Raptors, kung saan nag-average nga po siya dito ng 3.1 points at 2.9 rebounds per game sa kanyang 48% shooting. Sadyang huminto lamang nga po ito maglaro bunsod ng pagtatamo nga po niya ng blood clot sa kanyang tuhod. Pero sa kabila nga po niyan ay napakataas pa rin nga po ng potensyal nito bilang isang big man, since bukod nga po sa pagkakaroon niya ng malaki at malakas na pangangatawan ay nag-specialize rin naman nga po ito pagdating sa depensa at rebounding. Kaya tuluyan na nga po talaga na makakabalik na si Anthony Davis sa kanyang dating posisyon na power forward ng walang kahirap-hirap next season kasabay ng paggamit nila ng Twin Tower. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.